sa mga tawag na ginawa niya sa kanyang ina at ama, kung kaya't siya ay labis na natatakot at mangiyak-ngiyak na sa kalagayan. Sa kabilang banda naman ay ang masamang tao na sumusunod sa kanya ay humahanap na ng tiyempo para gawin ang krimen. Ilang tawag pa ang ginawa ni Jamaica sa kanyang magulang, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Malapit na siya sa kanto ng kanilang bahay, kung kaya't ang tibok ng kanyang dibdib ay unti-unti nang kumakalma, at nang akala niya ay wala nang sumusunod sa kanya, ay bigla namang sa hindi inaasahan ay nakasalubong niya ang taong sumusunod sa kanya, at doon na nanigas at tumayo ang mga balahibo sa kanyang katawan sa labis na takot na nararamdaman niya. Patingin ka, nakataas ka pang babae ko. Tulong mo niya ako! Ay, putang! Gago, may patay! Hello? Police station? Anto, Buds? Tama. Buds. Paano to? Burly ito, Buds. Siguro kay planuan to. May tatraso to. Gitin pa ito, waan to. Anong meron? Ay, ma'am, wag po masyadong pahawakan yung ano. Ginawa niya, ma'am. Shh, layo po kayo, konti. Oh, teka. Kawawa to, Buds. Daw. Kawawa naman siya. Dahil medyo layo po kayo, ah. Ma'am, sir. Kaya niyo po ba to? Hindi po eh. Kinaumagahan ay mabilis na kumalat ang balita sa krimeng naganap, at lahat ng tao ay nangangamba na sa kanilang kaligtasan. Mabilis na nagtungo si Detective Lim sa lugar kung saan naganap ang krimen upang imbestigahan ang nangyari. Ngunit habang siya ay nagmamaneho, ay bigla siyang napahinto dahil sa isang tao na biglang humarang sa kanyang daraanan. Ano ba? Papatay mo ba sarili mo? Hindi ka tumitis sa tinatawiran mo? Pasensya na po, nagmamadali po kasi talaga ako eh. Susunod, mag-ingay sa pagtawid mo, baka di ko mahinto to. Sige po, pasensya na po talaga. Lintik na yan, kailangan ko pa mag-sorry sa tao na yun. Araw ka rin sa akin. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon ay nandito tayo sa lugar ng Kings Point kung saan may naganap na karumal-dumal na krimen. Isang babae patay matapos pagsasaksakin ng ilang beses. Ngayon kukuhaan natin ng panayamang isang detective upang magbahagi ng isang impormasyon ukol sa krimen. Detective Lee, ano pong masasabi niyo ukol sa krimeng naganap dito? Base sa autopsy, meron daw 12 tama na saksak yung biktima. Sa ngayon, patuloy pa rin yung pagkalap natin ng impormasyon tsaka ng mga ebidensya. Patuloy pa rin papulisan natin kasi syempre di tayo titigil hanggang di natin nahuli yung gumawa nito. Si Paula ay isang psychopath criminal. Lumaki siya sa poder ng kanyang kaibigan at tatay nito. Kinupkop ng mag-ama
ang babaeng si Paula. Sapagkat naawa sila rito, naging matalik na kaibigan na rin ito ni Rowan at napalapit na ang loob ni Mang Nick kay Paula. Nick, andito na kami! Oh, andyan na pala kayo. Kain na pa tayo, tay. Oh, sige anak. Mang Nick, nasan yung posporo? Andyan sa taas ng aparador. Mang Nick, oh. Salamat. Mang Nick, una na ako ah. Sige, ingat ka. Tay, maigi na po siguro nito na po sa pag-aaral para magtrabaho. Ah, bakit? Ano gusto mo? Nahirapan na po kasi tayo sa pera tayo. Meron na nga ako nakahanap na sighting eh. Malaki na rin yung ibibigay sa akin doon. Alam mo na, hanggat may nagpapaaral sa'yo, mag-aaral ka. Ganun po ba? Sige po, tay. Basta po mag-ingat po kayo palagi. Oh, sige anak. Be, anong bibilin natin? Teka lang, tingnan ko lang dito. Sige. Miss, parang maganda pa tayo ngayon sa puno. Samahan mo naman ako mag-inom. Iyan mo siya doon. Ito ka na ang mga dito mag-inom. Okay, pre. Sige na. Basta, inom din kayo. Uy, doon mo na. Sige, napasa ko na lang sa'yo. Mauna ka na doon. Andiyan ka lang pala. Tara na. Pasensya na, be. Sige, ginawa lang. Tara na. Kiinabukasan, si Mang Nick ay patungo na sa isang bahay na kanyang pagtatrabahuan. Ay, pasok na naman sa trabaho. Kailan ba ito matatapos? Hindi ko makakatok. Sino po kayo? Ako nga po pala yung pinadala ng agency na mag-ayos ng bahay daw. Ah, sige po, tuloy po kayo. Sige, salamat. Oh, maiwan ko na po kayo, boss. Kayo na po bahala dito. Papasok pa kasi ako sa trabaho eh. Oh, sige, ingat ka. Yeah, thank you po. Ako na bahala dito. Sa kabilang banda, si Pao ay isa ng ganap na pulis at siya ay binigyan na agad ng isang tungkulin at ipinartner kay Detective Lim. Ngayon na opisyal ka ng polis,
Ang una kong bibigyan ng mission sa'yo ay tulungan ako na hanapin kung sino gumagawa ng karumal-dumal ng mga krimen sa isang ito. I will gladly accept the mission, Detective. Maraming salamat, Detective. Ang dilim naman dito. Ito ba yung ayusin ko? Ano mga to? Ba't may mga patay na tao dito sa litrato na to? Kailangan ko tayo report sa polis. Sorry po. Hello, this is Police Station 5. Ano po may tutulong namin? Detective, pwede po ba ako makasaglit? May gagawin na po ako. Sige, dali mo. Bumig ka. Nagpalit ng mga kasuotan si Paula at pumunta sa isang bahay kung nasaan si Mang Nick at laking gulat ni Mang Nick dahil sa pag-aantay niya sa mga pulis ay ang bumungad sa kanya ay si Siguro, picture ko nga muna para hindi maabot ng mga mayari. si Paula, ang taong nakamaskara. Alam mo kung sino ka. Kilala kita. Barabara. Yan, isang kagaya mo magpapabagsak sa akin, Mang Nick. Pinagpuk ka namin ng anak ko. Sabay ito ituturing mo sa amin. Hindi ka na makasama pero magiging hadlang ka sa plano. Pagkatapos kilitan sa leeg ni Paula, si Mang Nick sa leeg ay wala man lang itong maramdaman. Kahit ni katiting na awa, sabay umalis sa lugar. Iya, ano nangyari sa'yo? Father Kunanan, kayo po pala. Ano ang nangyari sa'yo? Hayaan niyo na po ako, Father. Ayos lang po ako. Halika sumama sa akin. Linis na po yung mga sulit na yan. Halika, pasok ka. Salamat po, Father. Doon muna tayo sa mga pagkainan. Sige po, Father. Tripol ka. Ano po yung father? Ikuha mo ng mga anak inumin ng aking bisita. Sige po, Father. Antayin niyo lang po ako at ipagkahanin po. Oh, Paula. Kumusta ka na? Long time no see ah. Ayos lang po. Matagal ka na hindi napapasyal sa simbahan natin ah. Sana magbalik loob ka sa ating Diyos. O sige na, mauna na ako. May gagawin pa kasi ako sa kabila. Paula, ano ba talaga nangyari sa'yo? Wala po, Father. Aminin mo na, dalawa lang tayo dito. Ano po kasi, Father eh? Sige na, aminin mo na. Wala rin makakarinig na iba. Umapatay po kasi talaga ako, Father. Oh, Diyos ko, ano ba nangyari sa'yo? Bakit mo nagawa ang mga bagay na yan? Diyos ko, sana kawaan ng Panginoon ang kaluluwa mo. Sumuko ka sa mga pulis. Aminin mo lahat ng nagawa mong kasalanan. Upang sa mata ng Diyos, mabawasan ng mga kasalanan mo. Ano ba yan, Father? Pati ba naman ikaw? Paaminin ako sa mga bagay na nasisiyahan ako? Wala kang pinagkaiba kay Mang Nick, kaya nararapat lamang na mawala ka na rin sa mundo. Pasensya na po, Father. Hindi ko po sinasadyang mataasan kayo ng boses. Tinalian ni Paula ang bibig ni Father Kunanan
at kumuha ng cellphone upang i-video ang gagawing pagpatay sa pari at ipadadala ang video sa kapatid nitong si Detective Lim. Detective Lee, kung nanonood ka man, panoorin mo tong gagawin ko. Panoorin nyo kung paano mo papatayin tong paring to. Hello, Ron. Ganun ba? Sige, pupunta na kami. Pagka-uwi ni Kervin sa kanyang bahay, galing trabaho, ay may ibang pakiramdam siyang nararamdaman. Parang masama yung kutob ko ah. May mangyayaring masama ata. Sabi ni! May masamang mangyayari nga. Taas ka ba? Sir, galing ang trabaho. Kung papaliwanag. Sir, galing ang trabaho. Diba? Sir, galing ang trabaho, sir. Ma'am Nick! Bakit trabaho? Alam mo ba yan? Opo sir, kilala ko po yan. Tatay po yan ng kaibigan ko. Sir, galing ang trabaho, sir. Detective Lee, lalabas muna ako para ibalik na sa kaibigan kong nangyari sa tatay niya. Ibisan mo. Papalaga. Sir, kung papaliwanag ko, sir. Galing ang trabaho. Sir. Ngayon ay naririto tayo sa bahay ng suspect kung saan nakita ang isang bangkay ng lalaki na pinaghihinalaang nitong pinatay. Ang suspect ay nagangalang Kervin Francisco, nakatira dito sa Barangay 183, Caloocan City. Ngayon may interviewin po ako dalawang pulis na magbabahagi sa atin ang pangyayari dito sa krimen na nagganap. Sir, ano na po ang mangyayari sa ating suspect ngayon? Patuloy pa rin ang aming investigation sa mga nangyayari dito. Higit na yung mga ebidensya kung anong pulong dulo na ito. Pumanap pa rin kami ng mga iba't ibang ebidensya sa mga ano. Kasi marami kami nakita mga picture din ng mga labi at nga meron kung sino talaga yung pumatay. Kahit sabi ng suspect dito siya ang pumatay. Sabihan namin kayo pag meron na akong informasyon. Sige po, maraming salamat po. Sige mo. Ano to? Shit. No, this can't be true. Hello? Detective Lee? Tingin ko po nalaman ko na kung sino yung killer ng tatay ko. Roan? Saan mo nakita to? Saan mo nakita ang mga yan? Ikaw? Ikaw pumatay kay tatay! Roan, nagpapaliwanag ako. Ano ipapaliwanag mo? Kailang yuli ka na oh! Yung mga nakaraang cases na dito din! Roan, pasensya na talaga. Magpapaliwanag ako. Pinupok ka namin ni tatay. Tapos ito yung susukuli mo sa amin. Roan, pasensya na talaga. Pagsisiyan mo, mali mo! Taas kamay! May karapatan ka manahimik. Lahat na sasabihin mo pwedeng gamitin laban sa'yo. Detective, magpapaliwanag ako. Ina mo, traitor ka! Ikaw pala pumapatay dito, ang dami mong pinatay! Taas! Tumulawid ka! Daba! Daba! Daba pa ako. Labas! Umabot sa korte ang kaso ng dalawa at napatunayan na si Kervin Francisco is not guilty at naparusahan naman ng mahabang sustensya ang isa at nahatulan ng pagkabilanggo
dahil si Paula Rabara is guilty.